Ang mga pinto ng first class sa eroplano patungong Los Angeles ay kakabukas pa lang. Sumusok ang mga pasahero, ang iba naka-tailored suits, ang iba naka-designer sunglasses, may mamahaling handbag at briefcase. Kasama sa kanila ang isang lalaki na naka-simple gray hoodie, baseball cap na nakababa, at sneakers na halatang napagod na. Tahimik siyang pumasok, walang gulo, pumunta lang sa kanyang upuan sa first class. Ang lalaking iyon ay si Manny Pacquiao. Pero sa iba pang pasahero, lalo na sa isang partikular na lalaki, hindi siya mukhang global icon, 8th division champion, o sitting senator. Mukha lang siyang ordinaryo. At sa first class, hindi lahat ay okay sa ordinaryo. Ang arrogant na lalaki ay mahirap makaligtaan. Naka-sharp business suit na may gold watch na kumikislap sa bawat galaw ng kamay, tinitingnan niya ang mga sumasakay na may itsura ng superiority. Nang makita niyang umupo si Manny sa luxurious leather seat sa kabilang aisle, namuo ang mukha niya sa disdain. "Excuse me," sabi niya ng malakas para marinig ng kalahati ng cabin. "Sa tingin ko mali ang section mo. Economy ay doon sa likod." Tinuro niya ng thumb ang likod ng eroplano, nakangisi. Lumiko ang ulo ng ilang pasahero. Natigilan ng flight attendant sandali. Dahan-dahang tumingin si Manny, ang kalmadong mata niya ay sinalubong ang mocking glare ng lalaki. Sandali siyang walang sinabi, maliit na ngiti lang bago bumalik sa pag-aayos ng seatbelt. Hindi pa tapos ang businessman. Tumawa siya, umiling. Unbelievable. Pwede na palang papasukin kahit sino sa first class ngayon. Binuksan ng flight attendant ang bibig para makialam pero nagdalawang isip. Nagumpisa ng magbulungan ang cabin. Ilang bata pang pasahero ang naningkit ang mata, sinusubukang makilala ang mukha ni Manny. Pero hindi nag-react si Manny. Walang galit, walang sagot, katahimikan lang. Lalo pang naengganyo ang arrogant na lalaki. "Enjoy mo habang pwede pa, pare," sabi niya na mai-sneer, sumandal sa upuan. "Kasi parang hindi ka bagay dito." Nagpalitan ng uniisi glances ang mga pasahero. Nahihirapan ang flight attendant. Makapalang tensyon sa hangin. Wala pang nakakaalam, o hindi pa, na ang lalaking inaasar niya ay isa sa pinakamakapangyarihan at iginagalang na tao sa mundo. At malapit nang malaman ang katotohanan. Nag-on ang seatbelt signs at umungal ang makina habang naghahanda para sa takeoff. Sumandal si Manny, ipinikit ang mata sandali, sinusubukang maghanap ng kapayapaan sa gitna ng ingay ng cabin. Pero ang kapayapaan ang huling bagay na ibibigay ng arrogant na lalaki sa tabi niya. "Tingnan mo to," bulong niya ng malakas, kinakaway ang baso ng champagne, kaya halos matapon sa carpet. "Nagbayad ako ng libo-libo para sa upuang to tapos papasukin nila ang isang nobody sa tabi ko. Ano na ba ang mundo?" Nahihirapan ang pasaherong malapit. Isang babae sa 30 ay tumingin kay Manny ng may awa. Isang binata sa kabilang aisle ay nanlalaki ang mata pero walang sinabi, at ang flight attendant na nag-serve ng drinks ay nagpilit ng awkward smile na parang umaasa na mawawala ang tension. Pero hindi pa tapos ang businessman. Lumapit siya kay Manny, binaba ang boses pero sapat pa rin para marinig ng iba. "Alam mo, ang mga katulad mo hindi bagay dito sa itaas. First class ay para sa mga nagtrabaho ng mahirap, nag-earn ng success, hindi para sa mga freeloader na nakalusot sa system." Binuksan ni Manny ang mata, direktang tumingin sa lalaki. Kalmado ang ekspresyon niya, halos masyadong kalmado. Sa malambot na boses, sinabi lang niya, "Binayaran ko ang tiket ko, sir, katulad mo." Umisi ang lalaki. "Sure ka ba?" Tapos itinaas ang boses para marinig ng buong row, "Susunod sasabihin mo, big shot ka. Please, hindi ka nanloloko kahit kanino." Nagtawanan ang ilan na hindi pa nakikilala si Manny. Pero ang iba, ang mga naniningkit sa kanya, nagbubulungan, nagsisimula ng mag-connect ang dots. "Hindi ba yon?" bulong ng isang yaong uman sa asawa niya. Tumango ito ng dahan-dahan, nanlalaki ang mata. Samantala, nag-i-enjoy ang businessman sa sandali ng pang-aasar. Sumandal siya ng smog, inunat ang paa na parang siya ang may-ari ng cabin. "Nagtayo ako ng companies, nag-travel sa buong mundo, kumain kasama ng mga presidente. Ano ang nagawa mo? Sigurado akong hindi ka bagay sa first class." Tahimik si Manny. Nakaluwag ang kamay sa kandungan. Wala siyang interes sa verbal battle.
Naranasan niya na ang mas malalaking hamon sa buhay, saring at higit pa, kaysa sa insulto ng isang arrogant stranger sa eroplano. Pero ang mga pasahero, hindi na nila pinapansin. Isa-isa, tumingin kay Manny, lumalaki ang curiosity. Isang lalaki sa likod bulong, si Pacquiao yon, di ba? Ang boxer. Tumango ang isa, nagdadaon ang recognition. Ang rude businessman, oblivious, tumawa at itinaas ang baso sa mock celebration. Cheers sa totoong first-class travelers, hindi sa mga imposters. Namula ang pisngi ng flight attendant sa hiya. Tumingin siya kay Manny nang may paumanhin, pero binigyan niya ito ng maliit, reassuring nod na parang sinasabi okay lang. Pero hindi okay. Hindi para sa mga pasaherong alam na ang katotohanan. Lumakas ang bulungan. May naglabas ng phone discreetly, nag-search ng pictures ni Manny Pacquiao. Sa ilang segundo, kumalat ang confirmation tulad ng apoy sa easel. Oh my God, siya yon. Si Manny Pacquiao. Ang world champion, 8 division titles, senator ng Pilipinas. Nagsimulang mawala ang tawa ng businessman. Napansin niya ang bulungan, ang titig, ang biglaang buzz ng recognition. Naguluhan siya, kumunot ang noo, tumingin sa paligid ng cabin. Ano yan, sigaw niya. Ano ang binubulong-bulong nyo? Isang batang lalaki, siguro 0 years old, tumayo sa upuan, mata kumikislap sa excitement. Tinuro niya diretso kay Manny. Dad, si Manny Pacquiao yon, ang boxer. Tahimik ang buong cabin. Lahat ng mata kay Manny naghihintay ng confirmation. At si Manny, na natiling kalmado, humble, umiti lang at nagbigay ng maliit na tango sa bata. Namutla ang mukha ng businessman. Natigilan ang confident smirk niya. Bigla, ang nobody na inasar niya sa loob ng kalahating oras ay ang mismong lalaking hinahangaan ng milyon-milyon sa buong mundo. At nagsisimula pa lang ang flight. Ang mga salitang si Manny Pacquiao, yon, ay nanatili sa hangin tulad ng kidlat. Lahat ng pasahero tumingin ulit, nanlalaki ang mata habang kumakalat ang realization sa kabin tulad ng apoy. Lumabas ang mga phone, ang iba nag-scroll ng images, ang iba nakatitig lang sa tahimik na lalaki sa hoodie at cap. Tahimik na nakaupo si Manny, nakatupi ang kamay na parang walang nangyari. Ang kanyang humility ay disarming. Ang businessman naman, naguguluhan, tumingin sa paligid. Wait. Ano ba ang pinag-uusapan nyo? Sigaw niya. Ibig sabihin nyo, tong lalaki, tong nasa tabi ko, celebrity. Lumapit ang isang binata sa kabilang aisle, puno ng respeto ang tono. Hindi lang celebrity, si Manny Pacquiao yon, isa sa pinakadakilang boxer sa lahat ng panahon, world champion, senator, national hero. Puno ng agreement ang bulungan sa cabin. Nakita ko ang laban niya kay Mayweather. Legend siya. Si Pacquiao hindi lang lumalaban. Kinakatawan niya ang milyon-milyong tao. Mabilis na kumurap ang businessman, nawawala ang smug expression. Tumitingin ulit kay Manny, talagang tinitingnan siya ngayon sa unang pagkakataon. Sa ilalim ng casual hoodie at baseball cap ay mukha na agad makikilala ng sinumang sumunod sa boxing, sports, o international politics. Pero umiling pa rin siya sa disbelief. No way. Pinapalaki niyo lang. Hindi siya mukhang si Manny Pacquiao. Dahan-dahang itinaas ni Manny ang tingin, sinalubong ang mata ng businessman. May maliit, halos playful na ngiti, inilahad niya ang kamay. Manny, sabi niya softly. Nice to meet you. Natigilan ang panga ng businessman. Gumalaw ang kamay niya pero hindi inilahad. Sa halip, tumawa siya, desperate na hawakan ang natitirang arrogance. Kahit ikaw pa yon, so what? Boxer ka lang. Hindi ka ginagawang important ang paghagis ng suntok sa ring. May mga gasp sa mga pasahero. Isang babae na may pearls lumapit, nakatingin ng galit. Excuse me. Si Manny Pacquiao hindi lang boxer. Nagbigay siya ng milyon sa charity. Senator siya. Inspirasyon niya ang buong bansa. Idinagdag ng batang lalaki na unang nakakilala sa kanya ng buong puso, tinutulungan niya ang mahihirap na bata sa Pilipinas. Nagpagawa siya ng schools, sabi ni Dad. Namula ang businessman. Kumikislap ang gold watch niya sa ilalim ng ilaw habang nagwa-wave dismissively. Whatever. Hindi ako impressed. Sarili kong utak ang ginamit ko para magtagumpay.
Gumawa siya ng crude punching motion sa hangin. Suntok lang. Tahimik si Manny. Ang kalmadong demeanor niya ay malaking contrast sa flustered outburst ng isa. Pero ang mga pasahero hindi na tahimik. Nagbago na ang tide ng cabin, hindi na pabor sa businessman. Magpakita ka ng respeto, bulong ng isang matandang lalaki, inaayos ang salamin. Sabi ng isang babae ng matatag. Hindi mo pwedeng kausapin ng ganyan ang tao, lalo na siya. Naging open disapproval ang bulungan. Nahihirapan ng umupo ang businessman, hinila ang tie. Nagsisimula na niyang maramdaman na na-isolate siya ng mga salita niya, na ang crowd na akala niya naaaliw ay ngayon ay laban sa kanya. Pero sinubukan niya pa rin ang isang last desperate job. Sige, sikat siya, pero hindi ibig sabihin bagay siya sa first class. Tungkol to sa status, tunay na power, tunay na influence. Sa oras na yon, nagsalita na ang flight attendant na matagal ng tahimik. Malinaw, matatag, at puno ng frustration ang boses niya. Sir, sabi niya, tumayo ng tuwid. Si Manny Pacquiao hindi lang sikat. Isa siya sa pinaka-respected athletes sa history, humanitarian at senator. May karapatan siyang narito katulad mo o kahit kanino. Nag-umpisa ang soft applause sa cabin. Ilan pa nga ang tumalampok ng buo, tumango kay Manny ng may admiration. Natigilan ng businessman na mula ang mukha sa embarrassment. Napagtanto niya ang katotohanan. Hindi lang niya ininsulto ang isa pang pasahero. Pinahiya niya ang sarili niya sa harap ng dose-dosenang saksi sa pamamagitan ng pagmock sa isa sa pinakamamahal na figure sa mundo. Lumapit ng bahagya si Manny, kalmado at even ang boses. Ang respeto, sabi niya, hindi tungkol sa kung saan ka nakaupo sa eroplano. Tungkol ito sa paano mo trinato ang tao. Nilunok ng mahirap ng businessman ang laway, gumuho ang arrogance. Walang comeback, walang smirk, katahimikan lang, at marami pa ring oras bago maglanding ang flight. Dahan-dahang bumalik sa normal ang cabin pagkatapos ng applause, pero malayo sa dati. Sumandal ang businessman sa upuan, nawala na ang bravado. Nag-fidget siya sa strap ng gold watch, maputla ang mukha na parang dinadala ng daan-daang titig. Samantala, sumandal si Manny Pacquiao, kalmado pa rin. Hindi siya nag-enjoy sa embarrassment ng lalaki. Hindi siya ganun. Sa halip, tahimik na inayos ang hoodie, uminom ng tubig mula sa attendant, at mumiti ng mahina sa batang nakakilala sa kanya muna. Salamat, sabi niya softly sa bata. Maganda ang mata mo. Mumiti ng malapad ang bata, bumulong sa parents tungkol sa pag-uusap niya sa isang legend. Nag-buzz ang cabin sa hushed excitement, nag-sneak photos at nag-send ng text ang mga tao. Lahat nagre-replay ng exchange sa isip, ang matinding contrast sa pagitan ng humility ni Manny at arrogance ng businessman. Ang businessman naman trapped sa storm ng thoughts. Paano nangyari to? Tanong niya sa sarili. Akala ko isa lang siyang nobody. Paano ko hindi nakilala? Nagnanakaw siya ng tingin kay Manny, sinusubukang i-reconcile ang imahe ng lalaki sa simple hoodie sa legend sa sports magazines at news. Hindi ito bagay sa worldview niya. Sa isip niya, ang makapangyarihang tao ay laging nagpapakita ng yaman. Designer suits, flashy jewelry, bodyguards. Pero narito si Manny Pacquiao, kumain kasama ng mga presidente, lumaban sa harap ng milyon, nagpagawa ng schools, nakaupo ng tahimik sa first class, humble na parang hindi siya bagay doon. Nahihirapan ng umupo ang businessman. Mas masahol pa ang katahimikan kaysa sa applause. Wala nang nagbibigay pansin sa kanya. Ang admiration ay puro kay Manny. Sa wakas, desperate na mabawi ang dignity, lumapit siya kay Manny at bumulong, pakinggan mo, hindi ko sinasadyang mag-disrespect. Mukha ka lang hindi gaya ng in-expect ko. Bahagyang lumiko si Manny, hindi mabasa ang ekspresyon. Tapos sa kalmadong paraan na mas malalim kaysa sa anumang masasakit na salita, sumagot siya, kasi ang respeto ay hindi dapat nakadepende sa itsura. Tulad ng suntok sa tiyan ang mga salita. Sumandal ang businessman, nakatitig sa kisam. Buhay niya ay nakabase sa appearances, designer suits, mamahaling relo, constant need na mag-project ng success. Sa kanya, yon ang respeto. Pero narito ang lalaking nakamit ng higit pa kaysa sa kanya, nagdadala ng humility na natural na parang effortless. Naisip niya ang ibang pasahero, kung paano sila nag-applause sa character ni Manny, hindi sa yaman.
Naisip niya ang batang mata ay kumikislap sa admiration, hindi dahil sa material, kundi dahil kinakatawan ni Manny ang hard work, resilience at kindness. Sa unang pagkakataon matagal na panahon, naramdaman niyang maliit ang businessman. Hindi dahil pinadama ni Manny, kundi dahil nakita niya ang sarili ng malinaw. Naalala niya ang salita ng tatay niya noon. Anak, kung makalimutan mong tratuhin ang tao ng mabait, walang halaga ng pera ang magpapagawa sa iyo ng tunay na tagumpay. Inilibing niya iyon sa ilalim ng ambition at pride. At ngayon sa flight na to, napagtanto niya kung gaano kalayo ang narating niya. Humugot ng malalim na hininga ang businessman, natunaw ang arrogance sa regret. Si Manny, naramdaman ang inner turmoil, walang sermon, walang lecture. Bumalik lang sa quiet demeanor, embodying ang lesson na kailangan matutunan ng businessman. Ang power ay hindi sa pagpapakita ng strength. Ito ay sa pagkontrol nito. Dumating ulit ang flight attendant, nag-offer ng drinks. Nang makarating kay Manny, tumigil siya, warm at respectful ang tono. Senator, gusto mo bang tsaa? Winins ang businessman. Senator, paalala ulit na hindi lang boxer ang inasar niya, kundi isang leader. Salamat, sabi ni Manny ng mahinahon, tumango. Hindi niya korektuhin, hindi humingi ng special treatment, tinanggap lang ng may grace. Habang naglalakad palayo ang attendant, tumingin ulit si Manny sa businessman. Binibigyan tayo ng buhay ng mga moment, sabi niya softly. Para pumili ng humility o pride. Isa lang ang humahantong sa kapayapaan. Nilunok ng mahirap ng businessman, walang masabi. Nawala na ang dating smirk. Sa lugar nito ay mabigat na katahimikan, puno ng hiya, pero may reflection. At kahit marami pa ring oras ang flight, alam na ng businessman na nagbago na siya sa biyahe na to. Ang steady hum ng engines ay pumuno sa katahimikan sa first class. Sa labas, dahan-dahang dumadaan ang ulap tulad ng slow-moving waves. Pero sa loob ng cabin, violent ang pag-iisip ng businessman. Bawat tingin mula sa ibang pasahero ay paalala ng pagkakamali niya. Bawat respectful look kay Manny Pacquiao ay mas malalim ang hiwa sa pride niya. Lagi niyang ipinagmamalaki na siya ang pinakamalakas na boses sa room, pinaka-sharp na dresser, ang lalaking nagko-command ng respeto. Pero ngayon, overshadowed siya, hindi ng yaman o status, kundi ng humility. Nagdudrum ang daliri niya ng nervous sa armrest. Alam niyang kailangan niyang gawin ang isang bagay. Hindi niya kayang umupo lang hanggang landing na nakakahiya. Habang si Manny Pacquiao, ang lalaking ininsulto niya, nakaupo ng tahimik, forgiving, kahit walang salita. Lumapit ng bahagya ang businessman, mababa pero maririnig ng malapit na pasahero ang boses. Senator Pacquiao, may utang na loob ako sa iyo ng apology. Mabigat at awkward ang mga salita, pero may sincerity. Agad lumiko ang mga ulo. Ang mga pasaherong nagpapanggap na hindi nakikinig ay lumapit na. Parang tumigil ang buong cabin. Tumingin si Manny mula sa upuan, kalmado ang ekspresyon, inaanyayahan ang lalaki na magpatuloy. Naghukom ako sa'yo, amin ng businessman, bahagyang pumiyok ang boses. Tiningnan ko ang damit mo, ang tahimik mong ugali at akala ko hindi ka bagay dito. Mali ako. Sobrang mali. Kumalat ang bulungan sa kabin. Nagpatuloy ang businessman, namumula ang mukha. Nakakalimutan ko ang mahalagang bagay. Na ang respeto ay dapat ibigay sa bawat tao, hindi lang sa mga mukhang successful. At ang pag-insulto sa katulad mo, isang lalaking hindi lang nakamit ng greatness, kundi ginawa yon ng may dignity at humility, ignorante yon. Matagal na katahimikan. Tinitigan siya ni Manny, hindi nang maihatol, kundi sa parehong gentle calmness mula simula. Tapos softly sumagot, hindi mo kailangang mag-apologize sa akin. Ang mahalaga ay natuto ka para sa sarili mo. Kumurap ang businessman. Inaasahan niya galit o dismissal. Sa halip, binigyan siya ni Manny ng grace. Pure, unshakable grace. Isang pasahero sa kabilang aisle, middle-aged woman, nagsalita. Yan ang tungkol sa tunay na greatness, sabi niya ng mainit. Hindi kailangang sumigaw. Nandyan lang. Ibaba ng businessman ang ulo, humbled hindi lang ni Manny, kundi ng mga pasaherong saksi. Ginugol ko ang buhay ko sa paghahabol ng recognition, confess niya ng tahimik. Pero ngayon, napagtanto ko na mali ang hinahabol ko. Lumapit ang batang unang nakakilala kay Manny sa businessman.
Sabi lagi ni Dad, hindi nagmamayabang ang mga hero. Ginagawa lang nila ang tama. Maliit, halos broken na ngiti ang ibinigay ng businessman. Mula sa bibig ng bata ang pinakmalinaw na katotohanan. Tumingin ulit siya kay Manny. Senator, salamat hindi lang sa patience mo, kundi sa pagpapaalala kung ano talaga ang respeto. Tumango si Manny, mabait ang mata. Iba-iba ang paraan ng pagpapahumble ng buhay sa atin. Ang mahalaga ay dalhin ang lesson na iyon pasulong. Naramdaman ng businessman na nawala ang bigat sa dibdib. Sa unang pagkakataon matagal na panahon, wala siyang need na ipagtanggol ang sarili, mag-project ng superiority, patunayan ang worth. Mas magaan siya. Nagbago ang atmosphere sa cabin. Ang mga pasaherong saksi sa buong ordeal ay hindi lang nanood. Naantig sila. Nakita nila ang arrogance na nahumble at humility na nanalo. Ilan pa ang tumalampok softly, hindi para kay Manny ngayon, kundi sa courage ng lalaki na aminin ang pagkakamali ng bukas. Tinanggap ng businessman ang quiet applause ng tango. Kahit nakatitig pa rin kay Manny, napagtanto niya na ang tunay na respeto ay hindi hinhingi. Ito ay pinagkakakitaan at minsan natutunan sa pagiging humble. Habang nagpapatuloy ang flight, nagbalik ang usapan. Bumalik ang tawa, natunaw ang dating tension sa mas mainit, mas connected na pakiramdam. Nagpalitan ng kwento ang mga pasahero, inspired sa unexpected lesson sa gitna nila. Sumandal ang businessman sa upuan, hindi na nagpo-project ng image. Sa unang pagkakataon, hinayaan niyang maging siya lang. At kahit marami pa ring milya ang flight, alam niyang nakarating na siya sa destinasyon na hindi inaasahan. Isang lugar ng clarity, humility at growth. At si Manny, ipinikit ang mata, nagpapahinga ng payapa, marahil unaware, o perfectly aware, na ang quiet strength niya ay muling nag-transform, hindi lang sa isang tao, kundi sa buong cabin. Nagpatuloy ang flight, pero may nagbago. Ang nagsimula sa tense atmosphere, mabigat sa judgment at arrogance, ngayon ay mas magaan. Mumingiti ang mga pasahero sa isa't isa, tahimik, nagpapalitan ng tingin na parang nag-share sila ng unspoken moment of truth. Sumandal ang businessman, magulo pa rin ang isip pero malinaw sa isang direksyon. Hindi niya hahayaang mawala ang moment na to nang hindi pinatunayan na totoo ang apology niya. Madali ang salita, mahirap ang aksyon. Tumingin siya sa paligid ng cabin. Isang nanay sa sulok ang nahihirapan pakikalmahan ang toddler, nag-juggling ng toys at bottle habang umiiyak ang baby. Ilang upuan ang layo, isang matandang lalaki ang sinusubukang itaas ang bag sa overhead bin. Pero masyadong mabigat. Normal na siguro i-ignore ng businessman ang mga eksenang iyon, nawawala sa sariling mundo ng self-importance. Pero ngayon, may nararamdaman siyang galaw sa loob, isang pull na maging mas mabuti. Tahimik siyang tumayo. Walang pag-aalinlangan, lumapit at tinulungan ang matanda sa bag, inangat ng maayos sa compartment. Nanlaki ang mata ng matanda sa gulat bago ngumiti ng may pasasalamat. Salamat, binata, sabi niya softly. Tumango ang businessman, kumikislap ang gold watch pero hindi na flaunting. Umiti lang siya pabalik. Siyempre, sir. Kahit kailan. Susunod, lumapit siya sa nahihirapang nanay. Pwede ba? Tanong niya ng mahinahon, kinuha ang nahulog na laruan ng baby at ibinalik. Nagulat muna ang nanay pero napawi ang pagod. Salamat, bulong niya, inuugoy ang anak. Sa unang pagkakataon matagal na panahon, naramdaman ng businessman ang tunay na init mula sa pagiging mabait ng walang inaasahang kapalit. Napansin ng mga pasahero. Maliit na aksyon, simple gestures, pero may bigat. Nagpalitan ng approving nods ang mga tao. At si Manny, tahimik na nanonood mula sa upuan, nakita lahat. Maliit na ngiti ang lumitaw sa labi niya. Alam niyang totoo ang pagbabago. Bumalik ang businessman sa upuan, transformed na ang demeanor. Hindi na nakapoof ang dibdib o nakataas ang baba. Umupo siya tulad ng lalaking nakababa na ang mabigat na armor ng pride. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, lumingon siya kay Manny. Senator, hindi ko inaasahan na maaalala mo ako pagkatapos ng flight na to, pero aalala kita, hindi lang bilang champion. Alam na ng lahat yon, kundi bilang lalaking nanahimik ng ininsulto ko at binigyan pa ako ng chance na ayusin. Bahagyang iniling ni Manny ang ulo, mabait pero matatag ang mata. Ang mahalaga ay hindi ang nangyari kanina, sabi niya.
Ang mahalaga ay ang gagawin mo mula ngayon pasulong. Nilunok ng mahirap ng businessman, masikip ang lalamunan. Kaya siguraduhin kong mabubuhay ako ng iba, sabi niya. Hindi lang para sa akin, kundi para sa mga tao sa paligid ko. Tahimik ulit ang cabin. Hindi malakas ang salita, pero may bigat. Ang mga pasaherong saksi sa drama kanina ay nakita na ang full RC, ang pagkahulog, ang pagpapakumbaba, at ngayon ang redemption. Isang young passenger, ang batang unang nakakilala kay Manny, lumapit sa nanay at bumulong, "Tingnan mo, ma, kaya palang magbago ang tao." Ang mga salita ng bata ay tumama sa lahat na nakarinig. Hindi na lang tungkol sa greatness ni Manny Pacquiao. Ito ay paalala sa power ng humility na mag-transform kahit sa pinakamatigas na puso. Habang sumandal ulit ang businessman, humugot siya ng malalim na parang pinakawalan ang taon-taon ng ego at pretense sa isang hininga. Sa unang pagkakataon matagal na panahon, wala siyang pakialam kung hangaan ang relo, suite, o upuan niya sa first class. Ang mahalaga ngayon ay ang klase ng tao na nagiging siya. Binigyan siya ni Manny ng final nod. Maliit, soble, pero makapangyarihan. Ang klaseng gesture na nagsasabi, "Nakikita kita. I respect ang effort mo." At para sa businessman, ang nod na iyon ay higit pa sa kahit anong applause, deal, o recognition na hinangad niya noon. Sa 30,000 talampakan sa langit, sa ibabaw ng ulap, sa wakas ay nahanap niya ang hinahanap niya noon pa. Hindi status, hindi attention, kundi redemption. Mabilis na lumipas ang mga oras pagkatapos noon. Ang flight na nagsimula sa tension at arrogance ay naging kakaibang peaceful. Tahimik na nagre-reflect ang businessman habang nagbabasa si Manny ng folder ng notes, paminsan-minsang tumitingin sa asawa niyang si Jinky, na binigyan siya ng warm smile. Maya-maya, narinig ang boses ng captain sa intercom. "Mga ginang at ginoo, malapit na tayong bumaba sa Los Angeles. Mangyaring i-fasten ang seatbelts at maghanda para sa landing. Salamat sa paglipad sa amin." Habang bahagyang tumagilid pababa ang eroplano, gumalaw ang mga pasahero. Ang iba nag-aayos ng gamit, ang iba nag-uusap softly, pero marami pa ring lihim na tingin kay Manny, ang lalaking nagtiis ng insulto ng walang galit, ang lalaking ang presensya ay nagko-command ng respeto ng hindi humihingi. Ang dating arrogant businessman, hindi na arrogant, nagalaw ng nervous sa upuan. Nag-apologize siya, pero may bigat pa rin. Bahagyang lumapit kay Manny. "Senator Pacquiao," sabi niya softly. "Paglanding natin, gusto kong gawin ang isang bagay para sabihin sa tao ang totoong nangyari rito." Tumingin si Manny sa kanya, curious. "Hindi mo kailangang i-announce," sagot niya ng gentle. "Ang mahalaga ay nagbago ka." Pero umiling ang businessman. "Hindi. Kailangan malaman ng tao kung sino ka talaga. Hindi lang ang champion sa ring, hindi lang ang politician sa stage, kundi ang lalaking nagpanatili ng dignity nang may disrespect sa kanya ang katulad ko. Kailangan nilang makita kung ano talaga ang itsura ng tunay na lakas." Ngumiti ng maliit si Manny, pero walang sinabi pa. Dahan-dahang lumapag ang eroplano, mahinang sumigaw ang gulong sa runway. Tumalampok ng pulitli ang mga pasahero, at sa ilang minuto, buhay na ang first class cabin sa paghahanda para bumaba. Nakatayo ang businessman malapit sa aisle, kabog ang puso. Nakikita niya ang mga phone sa kamay, handa ang cameras. LED at puno ng celebrities. Habang umuusad ang pila, tumaas ang curious murmur mula sa economy class. May bulong ng malakas, "Wait, si Manny Pacquiao iyon." Lumiko ang mga ulo, lumabas ang phones. Lumakas ang bulungan sa exclamations. "Nga! Si Manny Pacquiao! Pac-Man! Hindi nga! Nandito siya sa flight na to, o by God, ang champion mismo." Natigilan ang businessman. Ngayon ay nakatutok ang kameras kay Manny, nag-cran ang leeg ng mga pasahero para mas makita. Si Manny, kalmado pa rin, umiti at tumango politely habang umuusad kasama ng asawa. At saka, walang pag-aalinlangan, itinaas ng businessman ang boses sa ingay. "Mga ginang at ginoo, si Manny Pacquiao to, pero hayaan niyo akong sabihin sa inyo. Hindi lang siya world champion, hindi lang senator, hindi lang isa sa pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Siya ang lalaking nagpakita sa akin kung ano talaga ang itsura ng humility at strength ngayon." Tahimik ang cabin. Ang mga phone na itinaas para sa photos ay ngayon nagre-record sa kanya.
Lahat ng mata sa first class at economy ay nasa kanya. Kaninang umaga, ininsulto ko siya. Inasar ko siya na akala ko hindi siya bagay dito. At alam niyo ba ang ginawa niya? Wala. Nanatiling kalmado. Nanatiling dignified. At dahil doon, napilitan akong makita ang sarili ko kung sino talaga ako. Isang lalaking binulag ng arrogance. Hindi niya ako pinahiya. Hindi siya nagbalik ng suntok. Hinayaan lang niya akong matuklasan ang sarili kong pagkakamali. Iyon ang tunay na power. May mga soft gasps ang mga pasahero. Ilan ang tumalampok ng tahimik. Pumiyok ang boses ng businessman habang tinatapos. Mula ngayon, hindi ko makakalimutan ang nangyari rito. Si Manny Pacquiao hindi lang nagbigay sa akin ng lesson sa respeto. Tinuruan niya ako kung ano ang ibig sabihin ng pagiging tao. Habang bumaba si Manny sa eroplano, sumabog ang applause. Hindi para sa boxing titles, hindi para sa fame, kundi para sa humility na ipinakita niya sa 30,000 talampakan sa hangin. Tumalampok din ang businessman, nanginginig ang kamay, pero mas magaan ang puso kaysa dati. Nagbigay si Manny ng maliit na wave, kalmado ang mukha, mabait ang mata. Salamat, sabi niya simple bago nawala sa terminal kasama ng pamilya. Nakatayo ang businessman doon, nanonood sa pag-alis niya, alam na nakasaksi siya ng higit pa kaysa sa anumang laban sa ring. At sa inyo na nanonood ngayon, ano sa tingin niyo ang tunay na lakas? Power ba, fame o titles? O ang kakayahang manatiling kalmado, humble at mabait kapag ininsulto o sinubukan? Sabihin niyo sa comment sa baba. At kung naantig ang puso niyo sa kwentong to, huwag kalimutang i-like ang video, ay share sa may kailangang makarinig nito ngayon, at mag-subscribe para sa higit pang makapangyarihang kwento. Dahil bukas may isa pa na maaaring mag-inspire sa inyo ng higit pa.